deal with the problems of pollution and it is a repeating thing, which you cannot use the word we have achieved. You can only do that when you die and you look back and say to yourself, I have achieved this thing. Or other people would say that during his lifetime, he has achieved this one. So hindi po ito sabihin niyang achieve sa gobyerno. Kasi araw-araw yan, you have to achieve. So ilang achievements yan. So you have done your work for the day. So that's it. Period. Sir, parang it's like washing dishes. Every day kakain ka, maghugas ka ng pinggan pagkatapos nun. So pati itong pagkolekta ng basura, hindi ba, kailangan pa bang sabihin ng Pangulo yan na, dinisin yung basura. Makolekta tayo ng 10 tonelada ng basura because this is already part of the obligations of the... Got it. In addition to which, sir, sinabi pa ng Pangulo, let me jump lang to another one. Sabi niya during the SONA, ipare-review daw na yung EPIRA. EPIRA law, oo. Dahil in-acknowledge niya yung mga issues sa power consumption, sa electricity. Without acknowledging, sir, na mahal ang kuryente, sinabi niya na binabalikan at binubusisi ang EPIRA. Pero, just as a matter of fact, alam ko na ginawang priority legislation yung pag-review ng EPIRA. And na-prioritize sa 2023 pa. So ngayon, bahagi din ba po ito? Continuing ba ito? Hindi ba, pagdating naman sa batas, ito, you have to get it passed. You review it, and if it needs to be changed, ipapasa natin yung amendments o kayong bagong batas. Actually, ito yung sinasabing wala pang natapos. Because matagal na yung EPIRA law. Hindi pa nga natapos yan. It has not been fully implemented. Yes. Tapos you come up with a new idea again. That is what hindi lang kay Marcos, in fairness to it. Sa akin, yan yung problem that keeps bugging us every day, and we keep on coming up with new ideas how to solve the problem. Or if that ideas are converted into some form of legislation or ordinance, still the problem remains. So what needs to be done is really just do it. Wag mo nang sabihin kung ano ang gusto mong gawin. Just do it without announcing it. Ganun na lang, para let it start. Ako kay Presidente Marcos I would ask him, sabihin mo sa barangay level, gawin mo trabaho mo. Pag hindi, magpapadala ako ng tao dyan. And dyan na lang kayo sa barangay hall, mag-upo buong araw, at may yung mga tao na ipapadala ko, yun na ang magtrabaho para sa inyo. Then you go to the municipality and you go to the city and province. Ganon na lang ang sabihin mo, putang inagago kayo, pag ayaw ninyong magtrabaho, sabihin ninyo sa akin kasi magpapadala ako ng tao. Maraming Pilipino dyan sa labas na walang trabaho. So kung ano man na yung subsidy o ibibigay ng national government sa inyo, kunin ko yan, ibibigay ko yan sa mga taong gusto magtrabaho para malinis yung syudad ninyo, para yung syudad ninyo maging yung barangay ninyo maging peaceful. If you cannot deal with the problem with the NPAs, or hindi nyo kaya gawin ang yung droga na yan,
putang inang yan that's bugging the life of the Filipino. Dapat sabihin ninyo. Or there will be a time na sabihin ko talaga sa inyo that you are a total failure and I need to do something because I am the president and the buck stops here. Sir, Hanggang dito yung problema. Trixie, nabanggit yung droga. teka, may ano lang ako. Oh, sige. Sorry, tinamaan ako ng isang malaking wave ng nostalgia, sir. Na-miss ko lang. Na-miss ko lang yung mga cabinet meetings nyo na naka-televise. Tapos naririnig namin yung mga ganyan. Di ba? Yung mga ganong nakakamiss order. Call to order. Sorry. Interruption. Sorry. Pero nabanggit nga droga. Yes. So, And, ano sabi ni Pangulo doon? Alam mo, pinagmamalasar yung droga. Let me yung drug war. Interrupt you for bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Putang ina ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Kung wala kang putang ina, magtrabaho kayo dyan, sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatrabaho. We bide our time. So, pag sabihin mo, presidente kanina nagpatawag ng sa Malacanang. Pinutang ina kami. Sabi niya, putang ina kayo, mga cabinet members. Kung hindi inyo kaya, mga putang ina kayo, sabihin ninyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong-anong mga university. Puro bright yan. Putang ina, papalitan ko kayo, mga putang ina kayo. Yan ang kapital mo. Pag hindi ka marunong mga undignified nga, hindi maganda pakinggan, not suited for a president. But if you want problem solved, putang ina, gawain mo itong style na ito kasi alam nila pag putang ina kayo, galit ka. Alam mo, hindi tama. Tama Trixie Kasi, sir, yung binanggit niya kasi yung drug war, ang ganda ng sinabi na kesyo, maraming yung drug bust na 44 billion, tapos may 400 na hinuli, 6,000 na high value target, 440 na government employee. Pero sir, pagtanungin mo ang ordinaryong mamamayan ngayon, bumalik yung takot. Bumalik ang mga krimen sa kalsada. And alam naman natin na ang droga ang nagtutulak niyan sa krimen. So parang yung hindi nagtutugma sir yung SONA sa talagang nararamdaman ng taong bayan. Which yun ang naramdaman natin nung panahon mo sir bilang Pangulo. You know, it's not how much or how many sacks. Hindi na pinag-usapan ng droga because droga is being manufactured everywhere. There's money in it and you can only deal with it in one part of the country. We do not have the resources. So, plus the imported ones that would be, thrown along itong coastal areas and pipick upin niya ng mga pambot or mga lancha na kukunin. Manufactured, alam na niyo kung saan. It's money. It could either be tayo ang nagmamufacture, tatapo rin natin sa kanila. It's a so many avenues of making money and everybody is doing into it because there is not enough legitimate masabi mong hard-earned money na with the population growing wild
hindi mo lahat mabigyan ng trabaho. Not only in the Philippines, but in other areas. Yes. So, this thing becomes a problem. Meron siyang binanggit, sir. Well, hindi binanggit yung napansin niya. Binanggit niya yung drug war. Pero, wala siyang mention dun sa rising crime statistics. Yes. Or consequently, wala din banggit na bumababa ang krimen. Ay, hindi. Binanggit naman niya. Pero parang in passing na parang walang impact. Puro motherhood statements eh. Motherhood Yun nga, niya. di ba, na kesyo yung drug war niya. Actually, parang may pasaring pa nga sa previous administration. Extermination is not one of the... It's not an option. It's never one of them option. Well, Dahil he described it as his bloodless drug war. alam mo kasi, I do not blame Mr. Marcos. He's a believer of sa Diyos. Ako, niniwala ako sa Diyos. Pero kung sinasabi ko sa Diyos, hindi mo nasulbad ito, I will do it my own way. If you cannot, by the grace of God, hindi mo ma-stop itong senseless killing of innocent civilians, yung they are being pulled up, slaughtered, and if you cannot give instant justice, of course may gobyerno tayo, but tanungin ko na lang sa Diyos, how efficient is the government of America? How many innocent civilians in America or in Europe are killed by senseless terrorists? Alam mo, ako ang tingin ko, I take it personal. Even as president, may namatay tao dyan sa pinakalayong barangay. Kung mag-abot sa akin that he was just killed simply by cruelty o talagang pinatay na walang karason-rason, I would take it personal. At kung malaman ko yan, sabihin ko talaga doon sa mga police, ayan, nakikinig yung mga police, putang ina ninyo, you solve that problem or I will solve the problem for you. And I will deal with you after I shall have solved the problem. Meaning to say, kung inutil ka lang naman dyan, putang ina, wala ka ng kasaya ng bayad ng kalakihan ng sweldo ninyo. Pero ako naman, pagka sa trabaho, basta in the performance of duty, wala kayong sa panahon ko talagang nagkakaputi ako. Mark, nabanggit mo maraming motherhood statements. Meron akong babasahin. Yes. Sabi niya, a substantial number of investment pledges have already commenced operation with many more at various stages of development. Pledges. May naaamoy ka na dyan. Sa bilang natin, bukod sa malaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Tumigil siya dyan. Isang paragraph lang po ito, sir, na parang meron lang siya, mabanggit lang yung investment pledges o yung kasi ito po yung rational or justification sa karamihan ng kanyang mga foreign trips. Mga biyahe. Oo. Alam mo, Sir, Mr. President, parehawan tayong presidente. Ang ilagay lang natin sa, just to remind you, and your cabinet, is that once you embark or think of something na may gusto kang plano, dapat mag-isip ka talaga na may makukunan ka, na makuha mo yung buong amount na hindi mo kunin sa installments. Kasi pag nag-bug down yan, yung takbo ng proyekto mo, pag nag-bug down ang financing mo hanggang dyan yan, so many incomplete projects all over the country. Yung daan hanggang dyan lang, walang simento,
sa appropriations na doon yun, sabihin, hindi kaya sir, we cannot reach 1 kilometer.